Paano nga ba natin i-apply yung ating major scale? Alam ko na yung mga nota sa fretboard, pero paano ko i-apply yung aking mga scale? Ito yung video para sa mga master. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Itong video mga master is para sa alam nila yung mga nota dito sa fretboard yan. Yung tapos na nag-memorize ng ating fretboard yan. Sana mapanood nyo yung video natin mga master about sa paano ma-memorize yung fretboard ng ganun lang kadali. Nasa playlist ko yan mga master, fretboard mastery. Hanapin nyo yan mga master. Tinuturo ko doon kung paano matutunan ng ganun lang kasimple. Simpleng pamamaraan kung paano matutunan yung mga nota sa ating fretboard. Ito na mga master, naaral na natin yung fretboard, yan yung nota niya lahat. Mula sa open string hanggang sa last fret ng ating gitara. So ang tanong natin, paano natin ito i-apply? So ito na yan mga master. Ang fretboard is mapa yan, may mapa na tayo. Kumbaga, kahit anong scale, example magpipick tayo ng scale dyan, C major scale, for example, yung mga nota dito sa fretboard, magiging invisible yung ibang mga nota na hindi kabilang sa scale ng C major scale. Kumbaga, alam na natin imamapa kung saan yung mga nota ng ating C major scale. Alam na natin kahit saan tayo ilagay dito. Alam natin kung saan yung ating C major scale kasi aral na natin yung ating fretboard. Then, ang susunod niyan mga master, kailangan ipamiliarize muna natin yung mga scale sa ating daliri. Ito yung pinaka-importante mga master. Kahit alam natin yung mga notes na yan, alam natin yung scale, major scale, minor scale, pero hindi natin pinapamiliarize ating daliri is mahihirapan pa rin tayo. Kailangan kasi maging familiar yan sa ating daliri mga master. Kasi napaka-importante ito mga master. Hindi lang natin aralin yung mga nota yan. Kailangan aralin din natin kung paano tumipa. Kumbaga, i-access talaga natin yung ating apat na daliri. Example sa ating C major scale, hindi lang dalawang daliri, ganito. Yan, ganyan. Kasi mahihirapan tayo niyan pag gagawa na tayo ng solo. Kumbaga, babagal tayo dyan. Pero disclaimer ulit, hindi ko naman sinasabi na hindi tayo matututo kahit isa o dalawa yung ating daliri. Kasi magsabi yung iba na meron nga dalawa lang daliri, bakit marunong? Kaya mas mapalad tayo mga master kasi kompleto pa yung ating daliri at may mga tutorial na mga ganito. Move on na tayo mga master. Aralin mo talaga yan mga master yung tipahan. Kumbaga, dito sa ating C major scale, example kukunin ko sa G string, ito G string. So, meron tayong root dito sa 5th fret, yan. Tapos, yung ating D dito sa 7th fret. Then, yung ating E dito sa B string, yan, 5th fret. Then, 6th fret natin, dito yung ating F. Then, ating 8th fret, ito, nandito yung ating G. Then, baba tayo, dito tayo sa ating E string, ito. Dito yung ating A. Sa 5th fret, 7th fret yung ating B. At balik tayo sa root. Sa 8th fret. So, yung scale na to, i-access natin yung apat na daliri natin. Yan. Kumbaga, isanay talaga natin to. Yan. Kasi, para hindi tayo mahirapan in the future. Hindi yung ganito, yung scale na to, dito natin gawin. Then, pagpabalik natin, nahihirapan tayo. Baga maraming galaw, hindi kagaya ng access natin yung apat na daliri. Ganito lang, simple lang. Ganon. At kahit saan dito sa ating frets, yan, example dito, meron tayong C din dito sa ating 10th fret, D string, yan. So, kaya din natin i-access yun. Ganito na. Kumbaga, gamitin talaga natin yung apat natin na mga daliri para madali na lang. Hanapin mo lahat ng mga root mo
So, dito meron din tayong root dito sa A string, ito, 3rd fret. Then, i-scala mo lang din ulit yung ating C major scale. Ganon. Pwede rin dito. Para hindi masyado stretch. Pero depende sa inyo kung saan kayo komportable mga master. Ito rin. Yan ang sinasabi ko mga master. Yan yung tinutukoy ko na magiging invisible lahat ng ibang mga notes. Na kailangan yung saklaw lang talaga ng C major scale. Yan yung ating ipamiliarize. Then pag natapos na natin yan, C major scale, move on tayo sa ibang scale na naman. Halimbawa, D major scale. Yan, yung saklaw na naman ng D major scale. Ganun. So on support, ganun lang munang gagawin. Para pag mayroon na tayong chord progression na ganito, yan, E, C, G, D, hindi na tayo malilito. Yan, tuturo ko sa inyo itong mga master. Nasa E minor chord progression. Yan. So, meron tayong E minor scale. Ito yung ating E minor scale yan. Meron tayong E, F sharp, G, A, B, C, D, E. At pwede rin natin gawin yung ating G relative na major scale. Kasi itong E minor na to is halos pareho lang sila ng inaapakan ng mga nota or nasasaklawan ng mga nota sa ating G major scale. So pwede natin gawin yung G major scale dito sa chord progression na to. Ang mangyayari, ang makikita natin dyan, yung mga nota na nasasakupan ng E minor scale or G major scale. Kumbaga yung titipahan ng ating mga daliri mga master is yung saklaw lang talaga sa ating E minor scale or G major scale. Yan, pareho lang yan. Ganun. Para malalaman na natin ito kung paano mag-guitar solo or gagawa ng ad-lib. Then ito yung susunod mga master, yung pinaka-importante. Kailangan meron tayong tinatawag na target note. Ang target note naman mga master is kahit saan naman sa scale, basta kabilang sa scale. Pero as beginners, mas maganda na sanayin muna natin na yung target note natin is nasa loob ng mga chords. Ang tinutukoy ko dito is yung triads ng bawat chords. Kumbaga sa chords na to na E minor. So, 6 na kwerdas ito, pero meron lang itong 3 nota sa loob. Yan. May tinatawag na triads mga master, pero ano lang muna, tawag nito, focus tayo dito sa mga nota na nasa loob ng ating chords. Yan. So, sa ating E minor, siyempre, alam natin yung mga nota ng ating fretboard. So, nagtipa lang tayo ng dalawa dito. Yan. So, meron tayong open E. Then, sa ating index finger, ito, sa 5th string, meron tayong B. Take note dyan mga master ha. Then dito sa ating middle finger meron tayong E ulit. So root lang yun. Bumalik lang yan. Octave. Then meron tayong open G. At another B yun. Kasama lang din ng ating second fret dito sa ating A string. So same lang. Then ito root yan. Majority 3 nota lang nasa loob sa kanya. So meron tayong E, G at B. So, ito yung mga nota na nasa loob ng ating mga chords. So, meron tayong E, G, B. Ito sa C natin, meron tayong C, E, G. Sa G natin, meron tayong G, B, D. Sa ating D, meron tayong D, F sharp, A. So, yan ang tinatawag na mga target note kasi sila yung chord tone. Kumbaga, kahit saan dyan sa kanila natin unahan ng ating titipahin, kumbaga sa pag chords na E minor. So, kahit saan dyan sa 3, pasok yan. So, ito na yun mga master. Pag mayroon na tayong backing track, halimbawa sa E minor, ang ipipick ko yung B na note. Yan. Then, yung aking C na chords, so ipipick ko yung E. Yan. Kahit saan dyan sa 3 mga master, i-random mo lang. So, sa G, dito ako sa D. Yan. Pag sa G, D yung nota ko. Pag sa D naman yung chords, yung nota ko F sharp. Yan, ganito mga master. Yung mga nota na yan na target note mga master, pwedeng dito mo kunin yung B, yung E. So, yung D, tapos F sharp dito.
Pero tandaan nito mga master, hindi nangangahulugan na ito yung ginawa ko na dito ako kukunin yung B. Is dito na rin yung gagawin nyo kasi marami naman tayong octaves. Kung alam nyo yan, meron tayong B dito sa ating B string 12 fret. Meron din tayong B dito sa ating 7th fret, dito sa ating high E. Pero depende yan sa inyo mga master, basta ako dito kukunin sa akin para sa tutorial natin ngayon. Then yung aking E sa C na chord is dito ko kukunin sa B string 5th fret. Then yung aking G na chord, so mayroon akong D na target note, so dito ko kukunin. 3rd fret ng ating B string. Tapos yung aking D na chords, meron akong F sharp, so dito 7th fret. Try natin mga master. Ikaw chords muna natin para malaman nyo. E minor, C, G, D. Target note na ako. B, E, G, F sharp. Diba mga master, naririnig nyo? Tunog tama siya. Hindi naman din na all the time ganun ang itatarget mo. Pwedeng sa susunod na ikot, babaguhin mo yung target note mo. Example, sa susunod na ikot ko is ganito na yung aking target note. Sa pangalang ikot, ang gagawin ko, mag-G ako. Then sa C, gagawin ko is C. Yan. At sa G, mag-B ako. Sa D, A yung gagawin ko. So ito yun mga master. Mga master, yung unang ikot muna natin yung kanina na mga target note. Meron akong B. Yan. E. Sharp. Then, magbabago ako ng target note. Oh. A. Yun yung sinasabi ko mga master na sasakto sa ating pandinig. Kumbaga, meron lang talaga tayong target note na tinatawag. Kasi, maganda kasi pag yung ating mga nota na binibitawan is nasa loob mismo ng chord. Yun yung tinatawag na chord tone. I-access ko yung ibang mga octave niya. So, ganun lang din ulit gagawin ko. So, target note lang ito. So ngayon na mga master, i-apply na natin yung ating skala. So sa example natin kanina dito na B yung una natin na target note. Take note mga master, yung target note natin is hindi nangangahulugan na tuwing pagbagsak ng ating E minor is doon agad tayo sa ating target na note. Hindi. Depende yan sa atin kung saan natin ilalagay yan. Kumbaga, tatakbuhin muna natin yung scale bago yung ating target note. Kumbaga, sa ating E minor, pwede nating gagawin na mag-scale muna tayo. Then, nakatuon na tayo dito sa ating target note. Kumbaga, parang sandwich kumbaga. Meron lang tayong mga tinatawag na mga passing notes. Yan yung mga tinakbo natin yung ating skala. Pero dito yung target natin. Yan yung target note. At ito tandaan niyo mga master, pag maglagay ng ating skala, kailangan ita-timing natin talaga mga master na doon tayo sa ating target note maglaland. Pwede nating nauna yung ating skala din target note. Pag mag E minor, pwedeng magpapatakbo muna tayo ng skala ng E minor scale, ganyan. Basta maglaland tayo dito sa ating target note. Or pwede rin namang mag E minor, laland agad tayo ng target note. Kagaya ng ginawa ko kanina, din skala para sa susunod na target note. Yung susunod na target note natin, ito E. So, dahil ito yung aking target note ng E minor, so i-scale ko to. Pwede dito na ako mag-start, yan, para mas mabilis. At pwede rin nating dadaanan ito yung ating target note, yan. Basta dito tayo hihinto.
Pwede rin nating dito tayo din kung mabilis yung ating daliri. So pwede nating patakbuhin ulit. Daanan natin yung ginawa ko kanina. Yan. Yan. At least dito tayo sa ating target note. Ito yun mga master. Iskala muna ako bago target note. So E minor scale ako mga master. So start ako sa open E. Depende yan sa inyo mga master kung paano nyo gawin. Basta't nandoon lang tayo sa loob ng ating G major scale. Pwedeng ganito. Ito yung ibig kong sabihin mga master. Napakahalaga kasi pag mayroon tayong target note na sinusundan. Kasi tumatama, sumasakto yun sa ating pandinig. Pero ito take note mga master. Yung target note na yan is depende yan kahit wala sa ating chord. Kasi ang ibig sabihin naman ng target note, yung kumbaga yun yung ini-emphasize mo na doon yung puntahan mo. Kumbaga uuwian mo na nota. Pwede ka namang mag-target note na wala sa chords. Example, ito yung mga nota na nakapapaloob sa kanya. So, gagawin ko dito sa aking E minor, yung gagawin kong target note is C. Then, yung C naman na chords, ang gagawin ko dito is B. Yan, kasi walang B dito sa kanya. Then, sa aking G, pwedeng gagawin ko yung A. Yan. At, dito sa aking D, so, pwede kong gagawin G. Yan. So, ulitin natin C, B, A, at G. Basta ito master take note, yung mga target note natin is dito lang din natin babasihan sa mga nota na napapaloob sa ating scale, E minor scale or G major scale. E minor, meron tayong C. So, ito natin kunin. B sa ating C. A sa ating G. G sa ating D. Di ba mga master, napapansin nyo? Parang tunog lihis siya. Kahit nasa G major scale naman siya or E minor scale, pero tunog lihis. Kasi wala siya sa chord tone. Pero hindi nangangahulugan na mali yun, hindi yun pwede. Kasi meron namang mga kanta, napakaraming kanta na hindi sinusunod yung chord tone. Yan mga master. Pero, dahil beginners pa lang tayo, kailangan sanayin muna natin na nasa chord tone tayo, yung ating mga target note, para tunog tama. Then later on, mag-adjust na tayo sa ating pandinig. Kaya na nating i-apply yung ibang mga target note na wala sa chord tone. Nag-aaral pa lang tayo kung paano natin i-apply yung ating mga skala. So, stick muna tayo sa process na ganito mga master. Para from time to time na lumalawak na yung pag-alam natin sa gitara, makaka-explore na tayo ng mga tricks, technique, bend, slide, ganyan. Kung ano pang mga tricks, technique dito sa gitara. Mga ganung mga technique, slide at bend lang yung ginawa ko doon. Pero marami pa mga technique. May mga sweep picking, arpeggios pa yan, marami pa. Pero saka na muna as beginners tayo. Stick lang muna tayo dito sa pamamaraan na to. Then mabubuksan na yung isip natin kung paano natin gawin yun. So hanggang dito lang ang video natin na to mga master. Sana dadagdagan yung knowledge nyo sa gitara at nakatulong ito sa inyo mga master, sa mga nag-start kung paano aralin, mag-guitar solo yan, mag-adlib. So ito ay basic tutorial lang to mga master. Marami pa tayong mga tutorial dito mga master na kagaya nito sa ating future upload mga master. Sana huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.